PBBM para maging masaya yung mga Pilipino? Ha? Pumunta ka dun sa Iran or dun sa kung saan meron mang bombahan at ibala mo yung sarili mo sa kanyon para mawala ka na. Kasi alam mo, leche ka, ang layo-layo mo talaga kay PRRD. Nung nangyayari yan, nung panahon ni PRRD, kahit linggo, nagpapatawag yan ng buong kabinete niya. Nagha-high alert yan. Samantalang ikaw nagunggong ka, nandiyan ka sa bahay mo, nakarelax ka, tapos wala kang ginagawa, para kang reporter. Wala ka talagang silbing presidente. Hayop, napakamalas naming mga Pilipino at ikaw naging presidente. Eta ka talaga? Wala ka talagang silbi? Animal! Lahat na lang ng kabobohan na naghulog ang Panginoon ng kabobohan at katangahan sinalo mo. Diyos ko, no wonder. Kaya ganyan na nangyayari sa Pilipinas. Alam mo, maawa ka sa mga Pilipino. Eta kang presidente ka? Wala kang silbi. Kala mo? Ay nako, ginagalit mo talaga ako. Ginagalit mo ang buong Pilipino. Kahayup-hayupan ka. Kahayup-hayupan ka sa lahat ng presidenteng dumaan dito sa Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, ako po naniniwala na ako na sa mga pinagagawa ng mga DDS na ito, yung kanila pambabastos, pangiintriga, pagkakalat ng fake news, kasinungalingan, at mga disrespect na ginagawa nila sa kapwa nila tao kay PBBM, ang sumasalo po ng karma at minamalas po si Duterte, yung Duterte camp. Kahapon o nung isang araw binalita po na pinagtibay ng ICC ang detention or pagkakakulong ni Duterte. Ibig sabihin, na-reject na naman po nila ang request ng kampo ni Duterte ng pansamantalang kalayaan nito. So yung pong pinakahuling request ng kampo ni Duterte na mag-grant ang temporary release or interim release ni Duterte ay hindi po pinayagan ng ICC. Alam niyo kung bakit? In my opinion, dahil po sa mga ginawa ni Kati Binag na nagpakalat ng fake news patungkol sa mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK, yung bintang ng 18 Marines na sinasabing meron pong natanggap na pera ang mga ICC investigator nung pumunta po dito sa Pilipinas, no? Yung po ay mga bintang, akusasyon, intriga na hindi po nila napapatunayan. So siguro mga kababayan, in my opinion, dahil sa mga pinagagawa ng mga DDS na yan, kasinungalingan, bintang, akusasyon, intriga, fake news, at ito po, yung pambabastos nila, nakikita po yan ng ICC. Nakikita yan ng Panginoon. Kung ano man ang binibigay nyo sa universe o ginagawa nyo sa kapwa nyo, kayo ang aani ng ginagawa nyong mali, kabastusan. Kaya ngayon, tignan nyo ang kampo nyo mga DDS, miserable. Lagi kayong in my opinion, lagi kayong bigo, lagi kayong nasasaktan sa mga desisyon na iniintay nyo na akala nyo papabor sa inyo. Kagaya ng impeachment ni Sara Duterte, hindi pumabor sa inyo. Sa Committee on Justice, pumasa sa Committee on Justice, sufficient in substance, at malamang sa malamang eventually, aakyat yan sa Supreme Court. Tapos makukulong pa yung mga senador na kaalyado nyo. Patong-patong na nga ang kaso ng mga sinusuportahan nyo, ng mga idol nyo. Nakakulong na ang mga poon nyo, ang mga sinusuportahan nyo, ang mga pambato nyo sa 2028 mukhang hindi makakatakbo. Dahil either makukulong, makakasuhan, mai-impeach. Pero hindi pa rin kayo nagbabago ng ugali nyo. Puro kabastusan pa rin ang pinamamalas nyo sa mga Pilipino. Puro pagpapakalat ng fake news at kasinungalingan pa rin ang ginagawa nyo. Hindi nyo ba nare-realize na baka sa ugali nyo na or sa mga behavior nyo, sa ginagawa nyo, sa social media, sa personal, yung sa totoo lang mga kababayan, may mga pagbabanta pa ang mga iyan. Nakita nyo naman yung mga pagbabanta noon sa napinost nila. Kasama yung picture ng PBBM. Na MBI nga po sila eh. Hindi po ba? May mga nakakasuhan ng libel, yung mga panraragtag nyo, yung mga pagbabanta, yung kabastusan. Hindi ba kayo nagsasawa sa ganyang style? Puro puot, hinanakit at galit ang nasa puso nyo. Pwede naman kayong bumatikos. Pwede naman kayong mag-call out. Pwede kayong pumuna. Pero yung ginagawa nyo kasi pambabastos na eh. Pangwawalang hiya. Disrespect sa taong nasa
katungkulan. Kung meron kayong reklamo, pwede nyo namang dalhin sa tamang venue, sa korte, sa tamang lugar kung saan kayo dapat magreklamo para maaksyonan at makakuha kayo ng resulta. Pero ang ginagawa nyo, puro pangiintriga at pambabastos at pangmamalain. Gusto niya lang bilugin ang utak ng mga Pilipino, i-mind condition ng mga Pilipino, gamit ang inyong emosyon, galit, at kadramahan. Pero at the end of the day, may pinatunayan ba kayo sa korte? May pinatunayan ba kayo na katanggap-tanggap sa mga Pilipino? Kagaya niyan, yung 18 Marines. Di umano'y nagtatago na dahil takot daw po, may banta daw po sa buhay nila. Paano pa yung 12 Marines na lalabas? Sabi kasi 30 yan eh. May 12 pa daw. Bakit nagtago na yung 18? Parang naging 18 versions lang ito ng Orly Gutesa expose. Naging 18 versions ni Orly Gutesa. Pagkatapos na mag-expose, nagtago. Hindi na pinanindigan, hindi na pinatunayan. Si Libiste, si Barzaga, kamusta na yung mga expose nila? Pinatunayan ba nila? Diba wala na? So kaya kaming mga Pilipino, umay na kami sa mga paandar nyo. Umay na kami sa mga pakulo nyo, kaya hindi na kayo pinapaniwalaan. Ang katotohanan, kayo ngayon ang hinahabol ng batas, kayo ang nasasampahan ng kaso. Si Harry Roque, ang dami niyang sinasabi sa social media. Pero may kaso siya, hindi niya hinaharap. Si Sara Duterte, sana humarap siya sa impeachment trial. Wala, naumay na ang taong bayan sa inyo. Puro lang kayo, intriga, paandar, kasinungalingan, fake news, drama, appeal to emotion, and kabastusan. Pambabastos. Yung iba, pagbabanta pa. So, hindi nyo kami masisisi kung bakit hindi namin kayo pinapakinggan, kung bakit hindi namin kayo sinusuportahan. Kaya nga ako, mga kababayan, proud ako kay Mayor Leni Robredo. After 2022 election, hindi siya naging bitter. Pinakita niya sa mga supporter niya na dapat tayong makipagtulungan sa gobyerno. Tulungan natin si PBBM. Nag-put up siya ng NGO na tumutulong sa gobyerno, yung Angat Buhay NGO. Tumutulong kapag may kalamidad, nagpapatayo ng classrooms, nagmamahagi ng relief goods, nagtuturo sa mga kabataang Pilipino, livelihood program, nagpatayo ng mga dormitoryo, nagte-training ng mga kalalakihan at mga kabataan para magkaroon ng skills, para meron silang maging hanap buhay at pagkakakitaan, livelihood. Nasa Angat Buhay page po yan, mga kababayan. Hindi po naging bitter si Mayor Leni Robredo, nakipagtulungan, sumuporta. Kaya ngayon tignan nyo siya, maaliwalas ang muka, may peace of mind, nakakangiti, nakakaharap sa Pangulo kay PBBM kahit meron silang rivalry. Kaya niyang humarap. Meron siyang kapayapaang nakakapaglingkod sa Naga City. Wala siyang bigat na nararamdaman sa puso niya. Kasi doon siya pumwesto sa positibo kung saan magiging progressive at productive bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang mayora, bilang isang leader. Kaya yung mga kakamping, yung mga sumusuporta sa kanya, ganun din. Maaliwalas, masaya, satisfied, kontento. Ang iniisip kung paano makakatulong sa bansa. Ang iniisip yung future ng bansa. Hindi yung pambabastos. Hindi yung iniisip mo kung paano patalsikin ng Pangulo. Hindi yung iniisip mo kung paano iluluklok yung puon nyo. Very wrong yan, mga DDS. Maling-mali yan. Pinapahirapan nyo ang sarili nyo dahil puro bigat, hinanakit, galit ang nasa puso nyo. Kaya nagre-reflect sa mga mukha nyo, sa mga sinasabi nyo, sa mga kinikilos nyo, sa behavior nyo sa social media. Sana ma-realize nyo na ang kapalit ng mga pinagagagawa nyo negatibo dito sa mundo ay kamalasan at karma ng mga sinusuportahan nyo. Kitang-kita naman. Pero hanggat hindi kayo nagbabago at hindi kayo natututo, hindi kayo makakalis sa ganyang sitwasyon at patuloy kayong makakaranas ng pagkabigo, lagi lang kayong masasaktan. Yun lang, mga kababayan. Ang sa akin lang naman,
sana wag naman kayong ganyang kabastos. Kung na-normalize yan, yung ganyang bastusan noong nakaraang administrasyon, baguhin naman natin ngayon. Nakikiusap na kami sa inyo mga DDS. Hindi nyo madadaan sa pambabastos, sa mga masasakit na salita, below the belt na pananalita, para makuha nyo ang gusto nyo, hindi nyo madadaan sa ganyan. Hindi kayo magtatagumpay sa ganyan. Puro kabiguan ang aabutin nyo. Yun lang, sana ma-realize nyo yan. Salamat sa panonood mga kababayan, huwag po tayong gagaya sa ganyang estilo. Hindi po maganda sa pakiramdam, apektado pati kalusugan nyo kapag ganyan po ang behavior or pinapakita. Sa totoo lang, nakaka-stress po yan. Yung galit, puot sa dibdib, tapos papalaganap mo sa social media. Yung mga nakakakilala sa'yo, ano na lang sasabihin sa'yo, di ba? Anyway, sila naman yan eh. Kampo naman nila yan eh. Bahala sila. Salamat po sa panonood.